Good morning guys! Ayan, welcome na naman sa aking channel. Ayan, ngayon ay holiday na naman natin. So, nag-vlog ako dito sa room na tinutulugan ko. Pakita ko sa inyo yung aking tinutulugan dito. Ayan, yung tinutulugan ko. So, ayan, ito ay stock room dito. So, hindi ko talaga room to. Wala akong privacy dito kasi anytime pwede silang pumasok dito. At wala rin ako ditong, ang mga gamit ko wala rin dito, nandoon sa kwarto ni ate. So, kung lalabas ako, kung meron akong mga kailangan, hintayin ko pa na magising si ate para lang makapagbihis ako or ako ng aking mga gamit. So, wala ako ditong privacy. Hindi katulad dati sa dati kong amo na mayroon ako. Kahit dalawa kami ng alaga ko sa isang kwarto. Pero mayroon akong mga privacy na kahit lagay ng mga gamit ko. Dito wala. So, ayan. Yun yung kakaibahan sa bagong trabaho ko ngayon. So, ayan. Vlog ako ngayon dito sa mahina lang yung boses ko kasi magkatabi lang yung kwarto namin ng alaga ko at saka itong kwarto na to magkatabi lang. Ayan, kaya hindi tayo makapagsalita ng malakas. So, mamaya tayo magkwentuhan. Update ko ulit kayo sa about sa aking alaga kung ano ang mga kaganapan. So, mamaya tayo magkwentuhan sa baba. So, pakita ko lang sa inyo kasi maganda dito pag gabi. Nakikita yung view dyan sa baba. So, ayan. Tara na guys, punta na tayo. Mag-holiday na naman tayo. So, ayan. So, ayun guys, nakalabas na tayo. So, mag-intay tayo ng lift. Nandito na ako sa labas ng kwarto. Yan ang bahay namin. Bahay ng amo ko pala. So, may dala ako, nagbaon ako ng vegetable. Yun lang yung baon ko, vegetable saka biscuits. Naglaga pa sana ako ng itlog. Nahiya naman ako kay ate. So, ayan, hintay tayo ng So, ayan na lang. So, ito yung aking ngayon. Kasi pupunta ako na church. Kasi Sunday ngayon. Pag Sunday ganito, ang sinusuot ko pag holiday ko. So, ayun, nandito na tayo sa labas, guys. Magbabas na lang ulit tayo para dire-diretso. So, update ko kayo sa aking alaga ngayong week na to. Okay naman yung alaga ko, hindi kami masyadong nagsagutan or nagkatampuhan, yung sumasaba ba yung loob ko pag hindi ganun ngayon week na to. Okay ngayon, kaya hindi ako masyado stress. Pero yung blood pressure ng alaga ko ay upo muna tayo dito guys ha. Aray ko, upo muna tayo dito kasi hindi tayo makapagkwentuhan ng maayos pag naglalakad ako kasi maingay. Yung blood pressure niya ay tumaas 3 days nang ganun. So, sabi ko nga, nagagampanan ko naman yung trabaho ko, ginagawa ko kung anong trabaho ko. Pupuntahan, nadadala ko siya sa mga appointment niya ng mga therapy. So, yun yung pinapasalamatan ko sa taas na lagi niya akong ginagabayan sa aking sa mga araw-araw naming lakad ng alaga ko. Kasi kung guys, buti na lang nga, andyan si God, ginagabayan ako sa lahat ng aming mga lakad. Kasi, delikado talaga yung alaga ko pag yung nagkukumute kami kasi mabilis siya. Sa dami ng tao, hindi ko siya mahabol ng mabilis kasi lalaki siya, hindi ko siya ma-holding hands. Hindi katulad dati sa alaga ko dati na babae na pag naglalakad kami, nakahawak kamay ako, hinahawakan ko yung kamay, hini-holding hands ko yung alaga ko dati. Ngayon hindi. Kasi lalaki. So, nahirapan ako, hindi na ako naiilang sa kanya. Para siya din, hindi na rin naiilang sa akin. So, yung yung mahirap talaga alagaan pag lalaki kasi hindi mo magagawa kung ano yung gusto mong pag-aalaga sa kanya kasi nga naiilang na yung siyempre lalaki, babae ka. So, ayun.
At saka nga pala guys, ang alaga ko ngayon ay hindi na siya katulad dati. Natuwa ako nung isang araw kasi tumawa siya, nakikipagkwentuhan na siya, pero hindi yung kwentuhan na tulad sa atin talaga na normal. Ibig ko sabihin, kung mayroon ka sa kanya, nakikipagsagutan na siya, hindi katulad dati na nakatulala lang siya, nakatulala lang kung anong sasabihin mo, nakatulala lang siya, tapos magtango-tango lang siyang ganon. Tapos pag galit siya, doon lang siya magsasalita. Hindi pa namin maintindihan yung kanyang sinasabi kasi hindi niya ma-pronounce. Alam niyo naman yung parang matigas yung dila, yung ano niya. Ngayon nakakapagsalita na siya, tapos tumatawa na siya. So, masarap sa pakiramdam na yung alaga mo nag-i-improve, 'di ba? Tapos ano na lang yung ngayon, sabi niya sa amin nung isang araw, yung paa daw niya nagka-clamp. So, yun yung sinabi ko sa therapy nung isang araw. Yun yung sinabi ko sa therapy nung isang araw na sabi ko yung paa ng alaga ko, sabi niya nagka-clamp kasi pag naglalakad siya, minsan hindi niya mabalance. Kailangan talaga nakabantay ako sa kanya dahil pag hindi ko siya nabantayan, yung hindi niya mabalance yung katawan niya, minsan natutumba siya, parang ganun. Pero hindi naman palagi, minsan lang, siguro pag yung tumataas yung blood pressure niya. Kasi minsan makikita ko yung batok niya, pulang-pula. Sabi ko, bakit pulang-pula? Hindi ko siya tinatanong kasi ayaw ko nakukompuse siya pag na ano niya na may ano siya yung nararamdaman, lalo na pag yung mataas ang BP niya, lalo na siyang hindi magpakali, parang nag-aalala siya, parang ganun. So yun, nakikita ko sa kanya yung pag galing kami exercise, nag-exercise kami, yung batok niya pulang-pula. So sinasabi ko naman sa amo kong babae, normal lang daw yun. So ayun, hinayaan ko lang. Tapos kahapon naggala kami ng mga, kasi wala dito si ate, holiday ni ate. So pagkatapos namin ng lunch, nag-prepare ako ng pambabad niya sa paa kasi binababad ko ang paa ng alaga ko every day guys. Sa biniblender ko yung loya, tapos nilalaga ko, tapos lalagay ko sa isang, hindi naman puno yung timba, pero nasa kalahati, lampas sa kalahati yung tubig, tapos na maligam-gam, tapos ibababad ko yung kanyang paa para hindi parang therapy na rin yung binababad yung paa niya, para yung, kasi nga sabi niya nangingimay yung paa niya. So ayun, binababad ko so pagkatapos hindi niya pala hindi, sabi ni amo kong babae, wag ko na daw ibabad ang paa ng alaga ko kasi gagala kami. So yun, gumala kami kahapon guys. So ayun, gumala kami kahapon, kumain sa labas, nag-shopping si amo kong babae ng mga pagkain namin na wala sa bahay. So ayun, nakalabas naman ako kahapon, pero doon lang din sa sa car ako kasi inaano ko si sir, nabantayan ko siya, tapos si ma'am yung nag-iikot. Pero nung mga sinasama na ako ni ma'am kasi yung mga bitbitin niya, hindi niya mabitbit, hindi niya kaya. So iniiwan namin si sir sa sasakyan. So ayun, yun yung namin kahapon. Tapos bumili pala pinakain ni ma'am ng high blood na nga, pinakain pa ng lechon pork na, Diyos ko po, ang alat. Tapos sabi ko, sa isip ko lang, hindi ko sinabi kasi hindi mo naman masabihan mga alam niyan ng mga taga rito ng mga OFW na nagtatrabaho dito. Hindi tayo pwedeng mag-suggest sa mga amo kasi pag ganun parang hindi nila pinapaniwalaan yung mga natin. So hinayaan ko lang kasi alam naman nila na high blood, pero kinain napagkaraming lechon pork, ayan, mga barbecue pork. So ayun, sa isip-isip ko, naku, mamaya pag BP ko nito. Tapos bumili pa rin ng seafood. So yung seafood na parang tahong siya, yung pa rin yung pinakain sa kanya. Sus ko na, pagkarami-rami kasi halos 3 kilo yung binili niyang amo ko, tapos 3 lang din kaming kumain. So marami talagang
nakain niya na pang pataas ng blood pressure niya. So kaya ayun, hindi na gumana yung machine. So nag-pull na talaga siya. So ayun, sabi ng ma'am sira daw, pero sabi ko mamaya, sabi ko kay ate pagbalik ko, ayos titingnan natin kung ano kung baka battery lang yung nagka-problema sa battery yung yung ang tawag dito, yung machine na pang BP. So ayun guys, yung aking update sa aking alaga. So ayan, halidin na naman natin. So ay, dito ako nakaupo. Pupunta tayo sa Shamshupo doon na naman kasi inimit ko doon ang aking mga kaibigan. Tapos pupunta na kami ng church, or kanya-kanya kami pupunta sa church. So tingnan natin kung makapag-vlog tayo mamaya doon nakasama ang ating mga kaibigan. So, pero ito i-end na natin kasi mamaya panibagong vlog na naman tayo. So i-end na muna natin to. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa aking mga vlog. Kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to subscribe and share, like, and comment para ma-replyan ko kayo pag kayo ay nag-comment. Magkikilala ko rin kayo kung kayo ay nagko-comment. Shoutout sa mga nagko-comment dyan sa aking mga videos. Ayan. Salamat sa inyong dito sa pagsuporta. Sa mga nagwawal sa akin na hindi ini-skip ang aking ads, salamat sa inyo. Napakalaking tulong yan pag hindi nyo ini-skip ang aking ads. Ayan, mag-comment kayo kung saan kayong bansa, saan kayong banda nanonood. Ayan, para naman excited sa atin. Ayan, thank you so much guys. God bless you all. See you sa next nating video.